May tumututol ba sa kasalang ito? Ang tinig ng pari ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, isang formalidad na karaniwang nilalampasan lamang. Pero para kay Arabella Santiago, iyon ang hudyat. Ako. Ako ang tumututol. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang tragedy boda. Ang bawat borda at perlas ay parang mga batong humihila sa kanya pababa. Ang mga palad niya sa loob ng puting guwantes ay pinagpapawisan. Ang pintig ng puso niya ay hindi dahil sa pananabik, kundi sa isang malamig at kinakalkulang galit. Tumingin siya kay Marco Imperial, ang lalaking pakakasalan sana niya. Ang perpektong ngiti nito, ang maamong mga mata na minsang naging buong mundo niya, ngayon ay mukha na lamang ng isang demonyo. Isang bahagyang tango. Iyon lang ang kailangan. Sa likuran, naintindihan ng pinsan niyang si Chloe ang senyas. Isang click ng mouse at ang malaking puting screen sa likod ng altar, na dapat sana ay magpapakita ng kanilang mga masasayang alaala, ay biglang umitim. Narinig ni Ara ang mga bulungan. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Marco. At pagkatapos, isang larawan. Si Marco, nakangiti habang may kahalikang babae sa isang bar. Hindi siya. Isang malakas na pagsinghap ang kumalat sa buong simbahan. Nag-flash ang isa pang litrato. Si Marco may kaakap na ibang babae sa isang beach. At isa pa. At isa pa. Tatlong magkakaibang babae sa iba't ibang lugar sa iba't ibang pagkakataon. Ang ebidensya ay malinaw. Ang kataksilan ay hindi maikakaila. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang mga kamera ng cellphone ay nagsimulang mag-flash. Naramdaman ni Ara ang isang mapait na tagumpay. Ito na iyon. Ang paghihiganti niya. Ngunit nang muli niyang tignan si Marco, wala siyang nakitang gulat o takot sa mga mata nito. Sa halip, mayroon itong kakaibang kalmadong ngiti. Isang ngiting nagsasabing, iyon lang ba? Sandali, mahinahong sabi ni Marco, ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. Tumingin siya sa mga bisita, isang maskara ng kalungkutan at pagkabigo ang biglang bumalot sa kanyang mukha. Alam kong lahat kayo ay naguguluhan. Ako rin. Itinaas niya ang isang kamay at ang pinsan ni Ara na si Chloe ay biglang itinulak palayo sa laptop ng isang lalaking naka-Amerikana. Isang mabilis na pag-type at nagbago ang nasa screen. Nawala ang mga litrato ng kataksilan ni Marco. Ang pumalit ay isang larawan niya. Si Ara. Pero hindi niya maalala ang eksenang iyon. Nakaupo siya sa isang dimlit na bar, may isang lalaking hindi niya kilala na nakaakbay sa kanya. Ang kanyang damit ay hindi formal. Ang buhok niya ay magulo. At ang ekspresyon sa kanyang mukha malabo, parang wala sa sarili. Sumunod ang isa pang larawan. Siya ulit, sa ibang anggulo, ang ulo ay nakasandal sa balikat ng lalaki. Ara, di. Nagsalita si Marco, basag ang boses, puno ng pagkasifayo. Tumingin siya kay Ara na parang siya ang pinakanasasaktan tao sa mundo. Akala ko ako lang. Sinabi mo sa akin na ako lang. Isang kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Hindi. Halos pabulong na sabi ni Ara, pero ang boses niya ay nalunod sa ingay. Walang hiya kang babae ka, isang matinis na sigaw ang bumasag sa tensyon. Ito ang ina ni Marco, si Arif Imperial, na tumatayo na ngayon mula sa kanyang upuan, nanginginig sa galit. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw mong pirmahan ang prenup. Para lokohin ang anak ko at makuha ang pera namin. Napakawalang puso mo. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Ara na parang mga punyal. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng mata na nakatitig sa kanya, hindi na may pagtataka, kundi may pagusga. Ang kanyang plano ng paghihiganti ay bumaliktad. Siya ngayon ang kontrabida. Siya ang masama. Siya ang manloloko. Ang simbahan, na dapat sana ay magiging paraiso niya, ay naging kanyang personal na impyerno. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya iiyak. Hindi niya ibibigay sa kanila ang satispaksyong iyon. Ipakita mo ang video, utos ni Marco sa kanyang tauhan. At isang video ang umikot sa screen. Isang malabong kuha sa labas ng bar, kung saan makikitang inaakay siya ng lalaki papasok sa isang kotse. Iyon lang. Walang nangyari, pero sapat na iyon para wasakin ang kanyang reputasyon. Isang patibong, bulong ni Ara sa sarili.
Lahat ng ito ay isang patibong. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Gusto niyang tumakbo, magtago, lamunin na lang siya ng lupa. Nang biglang, isang malinaw at matatag na boses ang pumutol sa lahat ng ingay. That's enough. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad sa pasilyo mula sa likuran. Matangkad, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit, at may aura ng kapangyarihan na nagpatahimik sa lahat. Hindi siya pamilyar kay Ara. Huminto ang lalaki sa tabi ng upuan ni Chlo. Kinuha ang laptop mula sa tauhan ni Marco na parang nag-aalis lang ng alikabok. Walang nagtangkang pumigil sa kanya. "His name is Liam de Villa," sabi niya, ang boses ay kalmado pero may bigat. "And what you are witnessing is a pathetic attempt at character assassination." Ikinabit niya ang isang maliit na flash drive sa laptop. Sa isang iglap, nagbago muli ang nasa screen. Ngayon, isang video na kuha mula sa kikikis ng isang hotel lobby ang ipinapakita. Malinaw ang petsa at oras. Si Marco, pumapasok sa elevator, kasama ang unang babae mula sa mga litrato ni Ara. Pagkatapos, isa pang video. Si Marco, sa parking lot ng isang kondo, kahalikan ang ikalawang babae. At ang panghuli, ang pinakamalinaw sa lahat, isang video na may audio, kung saan ipinagmamayabang ni Marco sa isang kaibigan sa telepono kung paano niya napagsasabay-sabay ang tatlong babae habang nakatali pa rin sa kanya si Santiago. Ang ebidensya ay hindi matitinag. Ang katotohanan ay nakahain na para sa lahat. Namutla si Marco. Ang kanyang ina ay napaupo na lang, hindi makapaniwala. Pero hindi pa tapos si Liam de Villa. Tungkol naman sa peking ebidensya laban kay Santiago, pagpapatuloy niya, ang video na iyon ay kuha 3 linggo na ang nakalipas. Sa labas ng isang bar kung saan dinaluhan niya ang isang charity event, ang lalaking kasama niya ay pinsan niya na naghatid sa kanya pauwi dahil masama ang kanyang pakiramdam. Mayroon akong kopya ng buong video kung gusto niyong makita. Ang kahihiyan sa mukha ni Marco ay napalitan ng purong galit. Ngunit wala na siyang masabi. Tapos na ang laro. Bumaling si Liam kay Ara. Ang mga mata nito, na kanina ay kasing lamig ng yelo, ay may bahid na ng kakaibang emosyon. Lumakad siya palapit sa kanya, binaliwala ang pari, ang mga bisita, at ang buong mundo. Tumayo siya sa harap ni Ara, sa mismong lugar kung saan dapat nakatayo si Marco. "Huwag mo nang ituloy ang kasal na ito," sabi niya sa malumanay ngunit mariing boses, para silang dalawa lang ang makarinig. Pagkatapos, sa harap ng lahat ng tao, sa gitna ng nag-aapoy na mga kamera at ng lalaking mga mata, inalok niya ang kanyang kamay. "Pakasalan mo ako, Ara." Ngayon din ni. Natigilan ang buong simbahan. Maging si Ara ay hindi makahinga. Ang isip niya ay blanko. Ang puso niya ay wasak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kamay ang nakaabot. Isang pagtakas. Isang kaligtasan mula sa impyernong ito. Giit ng mga bulungan, ng mga titig na mapanghusga, at ng nanlilisik na mata ni Marco, tumingin siya sa estrangherong nag-aalok sa kanya ng isang hindi kapanipaniwalang kaligtasan. Naramdaman niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa desperasyon. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at ipinatong sa palad ni Liam. Tumingin siya sa mga mata nito at sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili niyang anino. Bulong niya, ang boses ay basag at halos hindi marinig. "Pumapayag ako." Ang salitang ki ay lumabas sa kanyang bibig na parang hininga, walang bigat, walang laman. Pero sapat na iyon. Bago pa man makabawi si Ara sa kanyang sariling desisyon, naramdaman na niya ang isang matatag na kamay sa kanyang braso. Si Liam de Villa. Walang salita, walang tingin sa gilid, hinila siya nito palayo sa altar, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa nag-aapoy na galit ni Marco. Ang kanyang magarang tragedy boda ay sumasayad sa sahig, ang bawat hakbang ay isang paalala ng pangarap na nawasak. Ang mga flash ng kamera at sigawan ng mga reporter na nag-aabang sa labas ay sumalubong sa kanila, isang bagyo ng ingay at liwanag. Ngunit si Liam ay parang isang pader na bakal, ipinagsanggalang siya nito gamit ang sariling katawan, iginya siya sa isang itim at makintab na kotse na naghihintay sa kanila. Nang makapasok at maisara ang pinto,
isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa kaguluhan. Iyon ang simula ng pinakamahabang biyahe sa buhay ni Ara. Nakatitig lang siya sa bintana, pinapanood ang mga gusali ng Manila na unti-unting napapalitan ng mga puno habang tinatahak nila ang daan patungong Tagaytay. Hindi niya magawang tignan ang lalaking katabi niya. Ang kanyang tagapagligtas. Ang kanyang bagong asawa. Hindi, impossible. Ang lalaking bumili ng 1 taon ng kanyang buhay. Sino siya? Bakit niya ito ginawa? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Ang kanyang bibig ay tuyo, at ang kanyang puso ay parang isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang kabigatan ng kanyang damit pangkasal, isang katawa-tawang kasuotan para sa isang babaeng tumatakas. Ang lamig ng aircon sa loob ng kotse ay tumatago sa kanyang balat, o marahil ay ang lamig na nagmumula sa kanyang sariling kaluluwa. Isiniksik niya ang sarili sa sulok, yakap-yakap ang sarili, sinusubukang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang pagkatao. Ilang oras ang lumipas bago huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate. Bumukas ito ng kusa at pumasok sila sa isang malawak na lupain. Sa dulo ng daan ay isang modernong bahay na gawa sa salamin at bakal, napapaligiran ng isang hardin na perpektong inalagaan. Maganda, malawak, at walang buhay. Nandito na tayo, sabi ni Liam, ang unang mga salita niya mula nang umalis sila sa simbahan. Bumaba siya ng kotse at pinagbuksan siya ng pinto. Walang emosyon. Walang anumang senyales ng pag-aalala. Isang formalidad lang. Sumunod si Ara papasok sa bahay. Ang loob ay kasing impersonal ng labas. Mamahalin ang mga gamit, malinis ang bawat sulok pero malamig. Parang isang showroom, hindi isang tahanan. Mula sa malaking bintana sa sala, tanaw ang perpektong view ng Taal Volcano. Isang paraiso na parang kulungan. Ito ang magiging silid mo, sabi ni Liam, itinuturo ang isang pinto sa kanang bahagi ng pasilyo. Ang sa akin ay nasa kabilang dulo. May sarili kang banyo at walk-in closet. May mga bagong damit at gamit na dyan. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Manang Feli, ang kasambahay. Isang hiwalay na silid. Napabuntong hininga si Ara. Isang bahagi niya ay nakaramdam ng ginhawa, ngunit ang mas malaking bahagi ay nakaramdam ng kalungkutan. Kinukumpirma lang nito ang katotohanan, isa itong transaksyon. Pagkatapos ng ilang sandali, iginya siya ni Liam sa sala. Umupo ito sa isang sopa at inilapag sa center table ang isang brown na folder. Ang puso ni Ara ay nagsimulang kumabog muli, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa kaba at takot. Binuksan ni Liam ang folder. Sa loob nito ay mga papeles na maayos na nakaprint. Isang kontrata, simpleng sabi niya. Napatingin si Ara sa mga papel. Kontrata ng kasal. Ang mga salita ay tila nanunuya sa kanya. Ano ito? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Ang mga tuntunin ng ating pagsasama, sagot ni Liam, ang tingin ay direkta at walang paligoy. Para maging malinaw ang lahat. Mananatili tayong kasal sa mata ng publiko sa loob ng 1 taon. Sa panahong iyon, ako ang bahalang protektahan ang kumpanya ng pamilya mo laban sa anumang tangkang paghihiganti ni Marco o ng kanyang pamilya. Titiyakin kong hindi sila magtatagumpay. Napatitig si Ara sa kanya. At ang kapalit, sabi ni Liam, ay kailangan mong gampanan ang papel ng isang masayang asawa. Susuportahan mo ako sa mga social at business functions. Ngiti, tawa, pag-arte na para bang tayo ang pinakamasayang mag-asawa sa mundo. Sa loob ng bahay na ito, malaya kang gawin ang gusto mo. Walang pisikal na kontak na magaganap maliban kung kinakailangan para sa ating pagpapanggap. Ang bawat salita niya ay parang isang sampal. Inililigtas siya ni Liam, pero ikinukulong din siya sa isang gintong haula. Hindi napigilan ni Ara ang sarili. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Hindi kita kilala. Anong pakialam mo sa pamilya ko? Anong mayroon ka laban kay Marco? Tinitigan siya ni Liam ng matagal. Sa unang pagkakataon, nakakita si Ara ng isang bahagyang kislap sa mga mata nito, isang emosyong hindi niya mabasa. Galit? Paghati? Let's just say, dahan-dahang sabi ni Liam, Marco Imperial and I have some unfinished business. Isang pangingilabot ang gumapang sa likod ni Ara.
hindi ito tungkol sa kanya. Siya ay isang piyesa lang sa isang laro na hindi niya maintindihan. Isang instrumento. May utang na dapat singilin, pagpapatuloy ni Liam, ang boses ay naging kasing lamig ng hangin sa Tagaytay. At sisiguraduhin kong magbabayad siya. Inabot niya ang isang ballpen kay Ara. Ang desisyon ay nasa kanya na naman. Isang taon ng pagkukunwari kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Isang taon ng pagiging bihag para makatakas sa kahihiyan. Nanginginig ang kamay ni Ara habang inaabot ang ballpen. Tumingin siya sa linya kung saan kailangan niyang pumirma, ang pangalan niya sa tabi ng pangalan ng isang estranghero. Pakiramdam niya ay ibinebenta niya ang kanyang kaluluwa. Sa huling pagkakataon, tumingala siya kay Liam. Nakita niya itong nakatitig sa kanya, at sa isang saglit, sa ilalim ng matigas niyang ekspresyon, may nakita si Ara na kakaiba. Awa! Para itong isang mabilis na anino na dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling nawala. Pumikit si Ara at inilagda ang kanyang pangalan. Isang pirma na nagbigay selyo sa kanyang kapalaran. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, kinuha na ni Liam ang kontrata. Magpahinga ka na, sabi nito, tumatayo na. Mula bukas, ang totoong laban ay magsisimula. Ang paglubog ng araw sa Tagaytay ay isang obra maestra. Ang langit ay nag-aagaw sa kulay kahel at lila, at ang lawa ng Taal ay parang isang piraso ng salamin na sumasalamin sa kagandahan nito. Para kay Liam de Villa, ang tanawing ito ay palaging nagbibigay ng kapayapaan. Pero hindi ngayong gabi. Mula sa bintana ng kanyang opisina, nakikita niya ang isang anino sa balkonahe. Si Arabella. Nakaupo ito sa isang silya, nakatingin sa malayo, ang kanyang figura ay isang larawan ng kalungkutan. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, isa sa mga damit na ipinabili niya. Malayo sa engranding traje de boda na suot nito kanina. Naramdaman ni Liam ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na pinipilit niyang ibaon sa limot. Inilipat niya ang kanyang tingin sa laptop. Isang email mula sa kanyang private investigator. Nakalakip dito ang mga ulat, nagsisimula ng gumalaw si Marco. Isang campaign para siraan ang Santiago Group of Companies. Mga peking balita, mga bayad na troll sa social media. Ang mga imperial ay hindi titigil hanggat hindi nila nakikita ang pagbagsak ng pamilya Santiago. Isang buntong hininga ang kumawala kay Liam. Ito na ang simula. Ang digmaang matagal na niyang pinaghandaan. Ngunit ngayon may isang inosenteng nadamay. Isang babaeng nasaktan na at muli niyang isinubo sa panganib. Sir, tumatawag po si In Tanaka, sabi ng boses mula sa intercom. Isa sa mga pinakamalaking Japanese investor ng Santiago Group. Patch mo, mabilis na sagot ni Liam. Ang sumunod na 30 minuto ay isang mahabang paliwanagan. Tiniyak niya kay In Tanaka na ang lahat ng paratang laban sa pamilya Santiago ay kasinungalingan at na ang De Villa Corporation ay buo ang suporta sa kanila. Ipinangako niya ang katatagan, nagpakita ng mga datos, at ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan sa negosyo para pakalmahin ang nag-aalalang investor. Nang matapos ang tawag, napasandal si Liam sa kanyang upuan, ramdam ang pagod. Napatingin siyang muli sa labas. Nandoon pa rin si Ara. Ang hangin ay nagsisimula ng lumamig. Naisip niyang lumabas. Naisip niyang sabihin sa kanya na pumasok na. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ayon sa kontrata, distansya. Ayon sa kanyang plano, dapat siyang manatiling malamig at walang pakialam. Pero ang puso niya ay may ibang sinasabi. Tumayo siya, kumuha ng isang malambot na cashmere blanket mula sa kabinet at lumabas ng opisina. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sala at maingat na inilapag ang kumot sa isang upuan malapit sa pinto ng balkonahe. Hindi malapit sa kanya, pero sapat na para makita niya kung sakaling kailanganin. Isang maliit na bagay. Isang lihim na pag-aalala. Bumalik siya sa kanyang opisina at ipinagpatuloy ang trabaho. Kinagabihan, halos hating gabi na, narinig niya ito. Isang mahinang tunog mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Isang hikbi. Tapos isang sigaw na pinipigilan. Napatigil si Liam sa pagbabasa. Si Ara. Isang bangungot. Ang unang instinct niya ay tumakbo papunta sa silid nito, buksan ang pinto, at tiyakin na okay lang siya. Ngunit ang mga paa niya ay parang nakapako sa sahig. Ano ang sasabihin niya?
Okay ka lang? Isang napaka-ipokritong tanong. Siya ang dahilan kung bakit ito nasa sitwasyong ito. Sa halip, bumaba siya sa kusina. Kumuha siya ng isang tasa, naglagay ng chamomile tea at nagpakulo ng tubig. Pagkatapos, tinawag niya si Manang Feli. Manang, pakidala naman ito kay Maam Ara, sabi niya, iniiwasan ang tingin ng matanda. Sabihin niyo po, pampakalma. Opo, sir, sagot ni Manang Feli, may bahid ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Narinig ni Liam ang mga yabag ni Manang Feli palayo. Nanatili siya sa dilim ng kusina, nakikinig. Narinig niya ang mahinang katok, ang pagbukas ng pinto, at pagkatapos ay katahimikan. Bumalik siya sa kanyang opisina, ngunit hindi na niya maibalik ang kanyang atensyon sa trabaho. Ang imahe ni Ara, sa simbahan, sa kotse, sa balkonahe, ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang tapang nito, ang pagkasira nito. Ang plano niya ay simple lang, gamitin ang kasal para lalong galitin si Marco, para ito magkamali. Para ilabas nito ang lahat ng kanyang alas at doon niya ito sisirain. Ngunit hindi niya inasahan ang bigat ng damdamin ang babaeng kanyang ginamit bilang pain. Kinabukasan, maaga siyang bumaba. Inaasahan niyang tulog pa si Ara. Ngunit nagkamali siya. Naabutan niya itong nakatayo sa kusina, umiinom ng isang basong tubig. Nakasuot ito ng simpleng pajama, ang buhok ay nakapusod, at ang mukha ay walang kolorete. Mas mukha itong bata, mas marupok. Nagulat ito nang makita siya. Sa isang iglap, bumalik ang pader sa pagitan nila. Good morning, sabi nito, ang boses ay formal. Morning, sagot niya. Isang awkward na katahimikan. Nagpa siya si Liam na basagin ito. Kumusta ang tulog mo? Okay lang, mabilis nitong sagot, umiiwas ng tingin. Salamat sa tsaa. Tumango lang si Liam. Pumunta siya sa coffee maker at nagsimulang magtimpla. Habang nakatalikod, nakita niya mula sa aninag sa salamin ng bintana na nakatitig ito sa kanya. Hindi sa kanya. Sa mga papeles na nakakalat sa mesa sa dining area. Mga papeles ng Santiago Group of Companies. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sinimulan na ni Marco ang pag-atake sa media, sabi ni Liam, hindi lumilingon. Pero kontrolado ko ang sitwasyon. Nakikipag-usap na ako sa mga board members at investors. Narinig niya itong humakbang palapit. Bakit? Tanong nito, ang boses ay halos pabulong na. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa pamilya ko? Ito na naman ang tanong na iyon. Ang tanong na hindi niya masasagot ng buo. Humarap siya rito, hawak ang kanyang tasa ng kape. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa pagkakataong ito, hindi niya itinago ang lamig sa kanyang tingin. Kailangan niya ng distansya. Kailangan niya ng pader. Para sa kaligtasan nito at para sa kanya. Sinabi ko na, mariin niyang sabi, bawat salita ay may bigat. May utang na dapat singilin. Nakita niya ang pagkabigo at pagkalito sa mukha ni Ara bago ito mabilis na tumalikod at umakyat pabalik sa silid nito. Naiwan si Liam sa katahimikan, ang init ng kape sa kanyang kamay ay hindi sapat para pawiin ang lamig sa kanyang puso. Ang utang na iyon, ang utang na dugo para sa kanyang kapatid, ay ang tanging nagpapatakbo sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang hagdanan kung saan nawala si Ara, isang bagong tanong ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Sa pagbabayad ng utang na ito, ano ang magiging halaga? Lumipas ang mga araw sa Tagaytay na parang isang panaginip na malabo. Ang bawat umaga ni Ara ay nagsisimula sa parehong tanawin ng lawa, at ang bawat gabi ay nagtatapos sa parehong malamig na katahimikan ng kanyang silid. Si Liam ay parang isang anino sa bahay, laging nandoon pero hindi mo mahawakan. Nasanay na si Ara sa routine. Magbabasa siya sa umaga, maglalakad sa hardin sa hapon, at sa gabi, pagkatapos ng hapunan na madalas ay tahimik nilang kinakain, magkukulong na siya sa kanyang silid. Ngunit unti-unti may mga maliliit na bagay siyang napapansin. Isang araw, nabanggit niya kay Manang Feli na namimiss niya ang mangosteen. Kinabukasan, isang basket ng sariwang mangosteen ang nakapatong sa mesa sa kusina. Nang tanungin niya si Manang Feli, ngumiti lang ito at sinabing, pinabili po ni Sir. Isang gabi, hindi siya makatulog dahil sa sobrang lamig. Kinaumagahan, may isang bagong heater na naka-install sa kanyang silid. Ang mga ito ay maliliit na bagay, mga kilos na walang salita,
Ngunit para sa isang pusong uhaw sa kalinga, ang mga ito ay parang patak ng ulan sa tigang na lupa. Nagsimula siyang magtaka. Ang lalaking kasing lamig ng yelo, na may mga matang laging seryoso, ay may kakayahang magpakita ng ganitong uri ng pag-aalala. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa sala, bumaba si Liam mula sa opisina nito, mukhang pagod at may sakit. Maputla ang kanyang mukha at bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Sir, may lagnat po kayo, nag-aalalang sabi ni Manang Feli, papalapit dito dala ang isang basong tubig. Umiling lang si Liam. Okay lang ako, Manang. Kailangan ko lang tapusin ang report na ito. Ngunit habang naglalakad ito, bigla itong napahawak sa pader, tila nawala ng balanse. Agad na tumayo si Ara. Ang instinct na tumulong ay mas malakas kaysa sa pader na itinayo niya sa pagitan nila. Umupo ka muna, sabi niya, ang boses ay mas mahinahon kaysa sa inaasahan niya. Kukuha ako ng gamot. Hindi na nakipagtalo si Liam. Naupo ito sa sopa, ipinikit ang mga mata. Dalian namang naghanap si Ara ng first aid kit. Pagkatapos niyang maibigay ang gamot, hindi siya umalis. Pumasok siya sa kusina. Naalala niya ang laging ginagawa ng kanyang ina kapag may sakit siya, isang mainit na lugaw. Naghanap siya ng mga sangkap at nagsimulang magluto. Hindi siya sanay, ngunit ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkalipas ng isang oras, dinala niya ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa sala. Gising na si Liam, nakatitig sa kawalan. Kumain ka muna, alok ni Ara. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa lugaw. May bahid ng gulat sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong umupo ng maayos at tinanggap ang mangkok. Tahimik itong kumain. Salamat, sabi nito pagkatapos. Walang anuman, sagot ni Ara. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon sila ng unang totoong pag-uusap. Tinanong niya kung kumusta na ang sitwasyon ng kumpanya. Ikinuwento naman ni Liam, sa simpleng paraan, ang mga hakbang na ginagawa niya para protektahan ito. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang pag-uusap, sa unang pagkakataon, nakita ni Ara nang ngumiti si Liam. Hindi isang malawak na ngiti, kundi isang bahagyang pag-angat lang ng gilid ng kanyang labi. Pero sapat na iyon para mag-iba ang itsura ng kanyang mukha. Nawala ang lamig. Nawala ang tigas. Sa isang saglit, nakita ni Ara ang lalaki sa likod ng maskara. Isang kislap ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Ara. Baka hindi naman pala ito isang masamang tao. Baka sa likod ng lahat ng ito, mayroon pala siyang puso. Kinabukasan, magaling na si Liam. Kinailangan niyang umalis para sa isang importanteng pulong. Naiwan si Ara sa bahay, dala-dala ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Bilang pasasalamat, naisip niyang ayusin ang magulong opisina nito. Pumasok siya sa silid na iyon sa unang pagkakataon. Napapaligiran ng mga libro at papeles. Nagsimula siyang mag-ayos ng mga libro sa estante. Habang inaayos niya ang isang mataas na tumpok ng mga libro, bigla itong gumuho. Napasigaw siya ng bahagya. Ang mga libro ay kumalat sa sahig. At mula sa pagitan ng mga ito, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ang gumulong palabas. Dahil sa kuryosidad, pinulot niya ito. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, may ilang mga luma at sentimental na gamit, isang seashell, isang lumang keychain. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang isang litrato na nakatago sa ilalim ng lahat. Kinuha niya ito. Isang litratong kupas na. Ang puso ni Ara ay biglang huminto sa pagtibok. Nasa litrato si Marco. Nakangiti, mas bata, at mayakap sa baywang ng isang napakagandang babae. Ang babae ay nakangiti rin, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngunit ang mga matang iyon. Napatingin si Ara sa salamin na nakasabit sa dingding ng opisina, pagkatapos ay binalik ang tingin sa litrato. Ang mga mata ng babae. Ang hugis ng kanyang mukha. Ang paraan ng kanyang pagngiti. Parehong-pareho. Parehong-pareho ng mga mata ni Liam de Villa. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Liam may utang na dapat singilin. Ang galit niya kay Marco. Ang biglaan niyang paglitaw sa simbahan. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi kailanman naging tungkol sa kanya. Isa lamang siyang kasangkapan.
Isang paraan para makalapit si Liam kay Marco. Isang paraan para sa isang paghihiganti na hindi niya naiintindihan. Ang lahat ng kabaitan, ang mga maliliit na pabor, ang mangostin, ang heater, ang lugaw, ang ngiti. Lahat ba iyon ay bahagi ng isang mas malaking plano? Isang pag-arte. Ang kislap ng pag-asa sa kanyang puso ay namatay na parang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang sakit ng pagtataksil ni Marco ay sariwa pa, at ngayon, narito ang isa pang sakit, mas malalim, mas mapait. Dahil sa pagkakataong ito, nagsimula na siyang umasa. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Liam sa labas. Parating na ito. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang hawak ang litrato. Tumayo siya sa gitna ng opisina, naghihintay. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang puno ng galit, pighati, at pakiramdam ng muling pagkakataksil. Bumukas ang pinto. Pumasok si Liam, ang mukha ay pagod mula sa pulong. Ngunit ang pagod na iyon ay napalitan ng pagkabigla nang makita niya si Ara, at ang hawak nitong litrato. Hinarap siya ni Ara, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Sino siya, Liam? Tanong niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Itinaas niya ang litrato. At bakit pakiramdam ko ginamit mo lang ako? Ang litratong hawak ni Ara ay parang isang granada na sumabog sa gitna ng tahimik na opisina. Ang lahat ng pader na maingat na itinayo ni Liam sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Namutla siya. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang ekspresyong bihirang makita sa kanya, gulat at takot. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa litrato, pagkatapos ay sa umiiyak na mukha ni Ara. Saan mo nahanap yan? Tanong niya, ang boses ay mahina, halos hindi na niya makilala. Hindi yan ang tanong, Liam, sagot ni Ara. Ang bawat salita ay may diin ng sakit. Ang tanong, sino siya? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Liam. Alam niyang dumating na ang araw na ito. Ang araw ng pagtutuos. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Hindi sa panahong nagsisimula na siyang makakita ng liwanag sa madilim niyang mundo. Siya si Lera, sabi niya, ang pangalan ay parang isang basag na salamin sa kanyang lalamunan. Kapatid ko. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ara, mula sa galit patungo sa pagkalito. Kapatid mo. Tumango si Liam, ang mga mata niya ay nakatitig na ngayon sa sahig, hindi kayang salubungin ang mga mata ni Ara. Siya ang unang babae sa mga litratong ipinakita mo sa simbahan. Ang babaeng niloko ni Marco bago ka pa niya makilala. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang kapatid niyang si Lera, puno ng pangarap at pag-ibig, na nahulog sa bitag ng isang lalaking tulad ni Marco. Ang pang-aabuso sa emosyon. Ang perang ninakaw. Ang pag-iwan sa kanya ni Marco nang wala-wala na itong makuha. Namatay siya, Ara, sabi ni Liam, ang boses ay basag. Hindi niya kinaya ang sakit. She took her own life. At sa araw na iyon, ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para pagbayarin si Marco Imperial. Tumingala siya, umaasang makakita ng pag-unawa sa mga mata ni Ara. Ngunit ang nakita niya ay isang mas malalim na sakit. Kaya pala, bulong ni Ara, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya pala ang lahat ng ito. Ang pagligtas mo sa akin sa simbahan hindi iyon para sa akin. Iyon ay para sa kanya. Para sa paghihiganti mo. Hindi, mabilis na sagot ni Liam, humakbang siya palapit. Noong una, inaamin ko, iyon ang plano. Gagamitin kita para makalapit sa kanya, para sirain siya. Pero, Ara di. Hinawakan niya ito sa braso, desperadong ipaintindi ang sarili. Pero nagbago ang lahat. Mula nang makasama kita dito, mula nang makilala kita. Ibang-iba ka sa inaasahan ko. Nakita ko ang tapang mo, ang puso mo. Hindi ko sinasadyang ni. Huwag, sigaw ni Ara, binawi ang kanyang braso na parang napapaso. Ang mga luha niya ay muling umagos. Huwag mong sabihin na may nararamdaman ka para sa akin. Dahil hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan. Pero minahal kita, Ara. Totoo ito, halos isigaw na ni Liam, ang kanyang sariling pagkadesperado ay umaapaw na. Ang lalaking laging kontrolado ang lahat ay nawawalan na ngayon ng kontrol sa sarili niyang damdamin. Mahal kita. Tumawa si Ara, ngunit ang tawa niya ay walang saya. Puno ito ng faith.
Pag-ibig o awa? Dahil nakikita mo sa akin ang kapatid mo. Dahil pareho kaming biktima ni Marco. Hindi ko na alam ang pinagkaiba, Liam. At pagod na akong hulaan. Ang bawat salita niya ay isang saksak sa puso ni Liam. Tama siya. Sa simula, awa ang naramdaman niya. Ngunit ito ay lumago at naging isang bagay na mas malalim, isang bagay na totoo. Ngunit paano niya ito mapapatunayan ngayon? Ginawa mo akong isang kasangkapan, Liam, sabi ni Ara. Ang boses ay kalmado na ngayon, isang nakakatakot na kalma. Katulad lang ng ginawa ni Marco. Pareho lang kayo. Ang mga salitang iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi totoo yan. Talaga ba, hamon ni Ara? Pareho ninyo akong ginamit para sa sarili ninyong interes. Ang pinagkaiba lang, si Marco, pera ang habol. Ikaw, paghihiganti. Pero sa huli, ako pa rin ang nasa gitna. Ako pa rin ang nasasaktan. Tumalikod si Ara at nagsimulang maglakad palabas ng opisina. Saan ka pupunta? Tanong ni Liam, ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Aalis, simpleng sagot nito, hindi lumilingon. Aalis ako sa bahay na ito. Aalis ako sa larong ito. Tapos na ako. Sinundan siya ni Liam sa pasilyo, patungo sa silid nito. Nakita niya itong kumuha ng isang maleta at nagsimulang mag-impake. Ang mga kilos ay mabilis at desidido. Ara, please. Mag-usap tayo, pakiusap ni Liam, hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang umalis ng ganito. Tapos na tayong mag-usap, sabi ni Ara, hinila ang kanyang kamay. Tapos na tayo, Liam. Ang kontrata at kung ano man itong namagitan sa atin. Kinuha niya ang maleta at naglakad palabas ng silid, nilagpasan siya na parang hindi siya umiiral. Sinundan siya ni Liam hanggang sa pinto. Hindi ka pwedeng umalis, sabi ni Liam. Mapanganib sa labas. Si Marco Lee. Kaya ko nang protektahan ang sarili ko, putol ni Ara. Hindi ko na kailangan ng isang tagapagligtas na may sariling agenda. Binuksan niya ang pinto. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang mga mata niya ay tuyo na, ngunit puno ng isang finality na dumurog sa puso ni Liam. Sana makuha mo ang paghihiganting gusto mo, sabi niya. At sana, maging sapat iyon. At pagkatapos, isinara niya ang pinto. Naiwan si Liam sa gitna ng sala, nakatayo, hindi makagalaw. Ang buong bahay ay biglang naging napakalaki at napakalamig. Ang katahimikan ay nakabibingi. Pinulot niya ang kontrata na naiwan sa mesa, ang pirma ni Ara ay tila nanunuya sa kanya. Natalo siya. Sa gitna ng kanyang pagkatalo, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello. Mukhang iniwan ka na ng bago mong asawa, De Villa, sabi ng isang pamilyar at mapang-asar na boses. Si Marco. Sayang. Akala ko pa naman magtatagal kayo. Marco, sabi ni Liam, ang boses ay puno ng galit. Huwag kang mag-alala, pagpapatuloy ni Marco. Dahil abala ka sa paglalaro ng bahay-bahayan, nabigyan mo ako ng sapat na oras. Bukas, sa pagbubukas ng stock market, panoorin mo ang pagbagsak ng Santiago Group. At pagkatapos, ikaw naman ang isusunod ko. Isang tawa ang narinig ni Liam bago mamatay ang linya. Napatitig si Liam sa kanyang cellphone, pagkatapos ay sa pinto kung saan umalis si Ara. Nawala na ang babaeng minamahal niya, at ang kaaway niya ay handa nang ibigay ang huling at pinakamalakas na suntok. Naiwan siyang mag-isa, sa gitna ng mga guho ng kanyang plano at ng kanyang puso. Ang boardroom ng Santiago Group of Companies ay parang isang arena ng mga gladyador. Sa isang dulo ng mahabang mesa ay nakaupo si Marco Imperial at ang kanyang ina, ang mga mukha ay puno ng kumpiyansa at paghamak. Sa paligid ng mesa ay ang mga board members, ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong pag-aalala at kasakiman. As you can see, gentlemen, sabi ni Marco, ang boses ay umaalinggangao sa tensyonadong silid, the company stocks have plummeted 40% overnight. Ang tiwala ng publiko ay wala na. Ang tanging paraan para maisalba ang kumpanyang ito ay isang complete takeover. At ang Imperial Corporation ay handang gawin iyon. Isang alok na parang laso na binalot sa tsokolate.
Ang ama ni Ara, si Amy Santiago, ay nakaupo sa kabilang dulo, mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko hahayaang mangyari yan, Marco, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Wala ka nang magagawa, Tito, umisi si Marco. Wala na sayo ang kapangyarihan. Bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat ay napalingon. Pumasok si Arabella Santiago. Hindi na siya ang babaeng umiiyak na tumakas mula sa Tagaytay. Ang suot niya ay isang matapang na pulang power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ang sakit, ay nag-aalab ngayon sa determinasyon. Naglakad siya na parang pag-aari niya ang lugar, dahil sa totoo lang, pag-aari niya nga ito. Excuse me, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit matatag. I believe this is a private meeting. At hindi ka imbitado dito, Marco. Natigilan si Marco. Ang kanyang ngisi ay dahan-dahang nawala. Ara, anong ginagawa mo dito? Kinukuha ko lang kung ano ang sa amin, sagot ni Ara, umupo sa tabi ng kanyang ama at hinawakan ang kamay nito. Hindi mo pwedeng kunin ang kumpanyang ito. Tumawa si Marco, isang tawang mapang-asar. At paano mo ako pipigilan? Sa pamamagitan ng pag-iyak. Huwag kang mag-alala, mayroon akong sapat na ebidensya dito para patunayan sa board na ang pamilya ninyo ay incompetent. Ang ebidensyang iyan, isang bagong boses ang pumutol sa usapan. Bumukas muli ang pinto. Pumasok si Liam de Villa, may dalang isang itim na briefcase. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marco. Ang ebidensyang iyan ay kasing peke ng pagkatao mo, Marco, sabi ni Liam, inilapag ang briefcase sa mesa. Nagkatinginan sina Ara at Liam sa isang saglit. Walang salitang namutawi, ngunit sa isang tingin na iyon, isang kasunduan ang nabuo, pansamantalang isang tabi ang personal na sakit para sa isang mas malaking laban. De Villa, sabi ni Marco, ang galit ay hindi na maitago. Akala ko ba abala ka sa paghahanap sa tumakas mong asawa? Hindi siya tumakas, sagot ni Liam, ang tingin ay hindi inaalis kay Marco. Naghanda siya para sa laban. Binuksan ni Liam ang briefcase. Mga Ginoo, sabi niya, hinarap ang board. Ang pagbagsak ng stocks ng Santiago Group ay hindi dahil sa incompetence. Ito ay resulta ng isang planadong market manipulation na pinamunuan mismo ni Ennis Imperial. Inilabas niya ang mga dokumento, isa-isa. Mga bank statement. Mga record ng transaksyon. Mga email. Ebidensya kung paano ginamit ni Marco ang mga shell companies para magbenta ng malalaking volume ng stocks para mag-trigger ng panic selling. Namutla ang mga board members. Namutla si Marco. Kasinungalingan, sigaw ng ina ni Marco. Gawa-gawa niyo lang yan. Talaga po ba, Jim Res Imperial, tanong ni Liam, ang boses ay malamig. Dahil ang susunod kong ipapakita ay isang bagay na hindi ninyo matatakasan. May inilabas siyang isang tablet at ikinonekta ito sa malaking screen. Tungkol naman sa issue ng character ni Amy Santiago na siyang ginamit ninyong dahilan para siraan siya. Nagplay ang isang video sa screen. Isang malinaw na kuha mula sa security camera ng isang bar. Ang petsa, 3 linggo bago ang kasal. Nakaupo si Ara sa isang mesa kasama ang mga kaibigan. Lumapit si Marco, may dalang 2 baso ng inumin. Sa video, nakitang lumingon sandali si Ara. At sa pagkakataong iyon, mabilis na may inihulog si Marco mula sa isang maliit na pakete papunta sa baso ni Ara. Isang malakas na pagsinghap ang narinig sa buong silid. Pinulot ni Ara ang baso at uminom. Makalipas ang ilang minuto, nakitang nahihilo na siya. At pagkatapos, ipinakita sa video kung paano siya, tinulungan ni Marco na tumayo at kung paano siya inakay palabas, kung saan naghihintay ang lalaking nasa peking litrato. Ang buong plano. Ang buong kasamaan. Nakahain sa screen para makita ng lahat. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa pagtataksil. Hindi lang siya niloko. Binalak siyang sirain sa pinakamababa at pinakademonyong paraan. Tumingin si Ara kay Marco. Ang dating pag-ibig at sakit ay wala na. Ang natitira na lang ay isang malamig na galit at awa. You didn't just break in my heart, Marco, sabi ni Ara, ang boses ay matatag at walang panginginig.
You tried to destroy me. But you failed. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto ng boardroom sa ikatlong pagkakataon. Pumasok ang dalawang pulis. Marco Imperial, sabi ng isang pulis. Inaaresto ka namin para sa kasong stock market manipulation, fraud, at pag-administer ng droga ng walang pahintulot. Sinubukan ni Marco na manlaban, ngunit wala na siyang magawa. Habang sinusukbitan siya ng posas, tumingin siya kina Liam at Ara, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi pa tayo tapos, sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Nang mawala na sina Marco, ang kanyang ina, at ang mga pulis, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan sa silid. Ang laban ay tapos na. Nanalo sila. Ngunit habang nakatingin si Ara kay Liam, na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya, alam niyang may isa pang laban na kailangan nilang harapin. Ang laban sa loob ng kanilang mga puso. Ang hangin sa Tagaytay ay kasing presko ng dati, ngunit para kina Ara at Liam, may bagong kahulugan ang bawat hininga. Isang linggo na ang nakalipas mula nang matapos ang laban sa boardroom. Si Marco at ang kanyang ina ay nakakulong na, nahaharap sa maraming kaso. Ang Santiago Group ay unti-unti nang bumabangon sa tulong ng De Villa Corporation. Natapos na ang digmaan sa labas. Ngunit ang digmaan sa loob nila ay nananatiling walang kalutasan. Nagkasundo silang magkita sa paborito nilang lugar, sa may bench na nakaharap sa lawa ng Taal, sa hardin ng bahay ni Liam. Ang bahay na naging saksi sa kanilang peking pagsasama, sa kanilang mga lihim na sakit, at sa mga hindi sinasadyang sandali ng pag-asa. Naunang dumating si Ara. Pinagmasdan niya ang lawa, ang perpektong kono ng bulkan. Dati, ang tanawing ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakakulong. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang simbolo ng kapayapaan at katatagan. Narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Si Liam. Umupo ito sa tabi niya, may 1 metrong pagitan. Pareho silang nakatingin sa lawa, hindi sa isa't isa. Kumusta ka? Basag ni Liam sa katahimikan. Okay na, sagot ni Ara. Salamat sa lahat ng tulong mo. Isang tango lang ang isinagot ni Liam. Pagkatapos, may inilabas siyang isang folder mula sa kanyang tabi. Ang kulay nito ay pamilyar, ngunit hindi na ito ang brown folder ng dati. Kulay puti ito. Inilapag niya ito sa pagitan nila. Ano yan? Tanong ni Ara, bagamat may ideya na siya. Annulment papers, sabi ni Liam, ang boses ay mababa at walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Pinirmahan ko na ang aking bahagi. Malaya ka na, Ara. Wala nang kontrata. Wala nang obligasyon. Pwede ka nang bumalik sa dati mong buhay. Tinitigan ni Ara ang mga papel. Ang katibayan ng kanyang kalayaan. Ang bagay na pinangarap niyang makuha noong una siyang tumuntong sa lugar na ito. Ang bagay na ipinaglaban niya nang umalis siya. Pero bakit ngayon, parang hindi na ito ang gusto niya? Binalingan niya si Liam. Nakita niya ang lalaki sa likod ng maskara, ang pagod, ang pagsisisi, ang kalungkutan sa mga mata nito. Bakit mo ginawa ang lahat, Liam? Tanong ni Ara. Sa pagkakataong ito, hindi na may galit, kundi may tunay na pagnanais na umunawa. Ang paghihiganti sapat na ba iyon para isugal ang lahat? Umiling si Liam. Noong una, akala ko kapag nakita kong bumagsak si Marco, mabubura ang lahat ng sakit. Ang sakit na idinulot niya sa kapatid ko. Ang bigat ng kasalanan na nararamdaman ko dahil hindi ko siya nailigtas. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng kahinaan. Pero mali ako. Ang paghihiganti ay hindi nakakagamot. Nagbibigay lang ito ng isang panandaliang satisfaksyon, pero ang butas sa puso mo, nandoon pa rin. Ang tanging bagay na nagbigay sa akin ng kapayapaan sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy niya, ay ang mga sandaling nakasama kita. Ang pag-aalala ko sa'yo, ang makita kang unti-unting umingiti ulit. Ang pag-aalaga mo sa akin noong may sakit ako, iyon ang mga totoong sandali, Ara. At sinira ko ang lahat dahil sa pride at galit ko. Patawarin mo ako. Ang kanyang pag-amin ay tapat. Walang halong pag-arte. Ito ang kaluluwa ng isang lalaking nasaktan, nagsisisi at handang magpakumbaba. Kinuha ni Ara ang mga papel ng annulment. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito ang kanyang pagpipilian. Ang daan palabas. Ang madaling paraan. Pagkatapos, sa harap ng naguguluhang mga mata ni Liam, pinunit niya ito.
Muli at muli hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Paano kung di? Sabi ni Ara, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Paano kung ayaw kong maging malaya? Natigilan si Liam. Anong ibig mong sabihin? Pagod na akong tumakbo, Liam, sabi ni Ara, tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Pagod na akong mabuhay sa takot at sakit ng nakaraan. Nasaktan mo ako. Nilinlang mo ako. Pero iniligtas mo rin ako. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pag-aalaga, kahit na hindi mo sinasabi. At sa laban na iyon nakita ko kung sino ka talaga. Lumapit siya kay Liam, inaalis ang pagitan sa pagitan nila. Baka pwede nating subukan ulit. This time, walang kontrata. Walang pagpapanggap. Tayo lang. Dalawang sirang tao na susubukang buuin ang isa't isa. Hindi makapagsalita si Liam. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Dahan-dahan, hinawakan niya ang pisngi ni Ara, na parang hindi siya makapaniwala na totoo ito. Ara, di. Bulong niya. Sabi ni Ara, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa pagkakataong iyon, hinila siya ni Liam palapit at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagsisisi, at isang pangako ng isang bagong simula. Hindi ito ang perpektong halik na pinangarap niya sa kanyang dating kasal. Ito ay mas magulo, mas desperado, ngunit mas totoo. Makalipas ang isang taon. Ang sikat ng araw ay gumigising kay Ara. Ngunit hindi na siya nag-iisa sa kanyang kama. Naramdaman niya ang isang braso na mahigpit na nakayakap sa kanya mula sa likuran. Ang mainit na hininga ni Liam sa kanyang batok. Bumangon siya at nagtungo sa hardin. Ang bahay ay hindi na malamig at impersonal. Puno na ito ng mga litrato nilang dalawa. Puno na ito ng tawa at init. Puno na ito ng buhay. Sinundan siya ni Liam sa labas, may dalang dalawang tasa ng kape. Umupo sila sa parehong bench, ngunit ngayon ay magkadikit na, walang pagitan. Masaya ka ba? Tanong ni Liam, hinahaplos ang kanyang buhok. Tumango si Ara at isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Sobra. Kinuha niya ang kamay ni Liam at dahan-dahang inilagay sa kanyang tiyan. Ang tiyan na may bahagyang umbok na. Hindi na tayo dalawa lang, Liam, bulong niya. Natigilan si Liam. Tumingin siya sa tiyan ni Ara, pagkatapos ay sa mga mata nito, na puno ng saya at pagmamahal. Ang kanyang mukha ay dumaan sa pagkabigla, pagkatapos ay sa purong kaligayahan. Lumuhod siya sa harap ni Ara, niyakap ang kanyang baywang, at marahang hinalikan ang kanyang tiyan. Nang tumingala siya, ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mahal kita, Ara, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, sagot ni Ara. Magkayakap sila, pinapanood ang paglubog ng araw sa lawa ng Taal. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang perpektong paraan, ngunit natagpuan nila ang kanilang perpektong pagtatapos. Mula sa mga abo ng isang nasirang pangarap, itinayo nila ang isang bagong simula, isang pamilya, at isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang kontrata. Isang pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan, kundi itinatayo, piraso bawat piraso. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Liam. Isang taos pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa sakit ng pagtataksil, sa pag-asang isinilang mula sa isang kontrata, hanggang sa paghilom ng mga pusong sinubok ng tadhana. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat bighati at tagumpay ni Ara at Liam. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa kilig at romansa, kundi tungkol din sa katatagan ng isang tao. Isang paalala na ang ating mga sugat ay hindi nagtatakda ng ating katapusan, bagkus, ang mga ito ay maaaring maging simula ng ating pinakamalaking kalakasan. Ang pag-ibig, sa kanyang tunay na anyo, ay hindi perpekto. Ito ay magulo, minsan ay masakit, ngunit ito rin ay mapagpatawad at nagbibigay pag-asa. Ito ang aral na iniwan sa atin ni Ara at Liam, na ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang tao na handang pulutin ang mga basag na piraso mo at buin kang muli. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang kwento. Kung may aral o damdamin na tumatak sa inyong puso, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section.
Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at tadhana. Tadhana Diaries V.